Marami sa mga kabataan ang nakakaranas ng depresyon o anxiety dahil sa mga iba't ibang pinagdadaanan sa pamilya, kaibigan, pag-aaral at maging sa sariling kahalagahan. Dahil sa pangyayaring ito, marami sa kanila ang pinipili na lamang mag-isa at magpakamatay dahil sa sobrang emosyon na nadadala ng problema. Isa na rito ang problema sa pamilya dahil sa pagkakaroon ng amang iresponsable, bisyo dito, bisyo doon. Responsable bilang magulang nakalimutan na dahil sa pagpapabaya. Walang pagkain! Ubus na po ang ating bigas at wala na po akong pera. Tsaka wala ka naman pong binibigay sa akin. Walang hiya ka? Sa tingin mo, ikaw nagpapakain sa akin? Dahil sa pangyayaring iyon, nanatili na ang kalungkutan at natutong magkimkim ng problema. Hindi na rin mabatid ang kasiyahang ninanais. Hanggang dumating ang araw na nagbago na ang lahat. Ano po, Tay? Storbo? May pera ka ba dyan? Bigay mo nga sa akin, pang tataya ko lang. Wala po eh. Walang kwenta. Gusto nga rito. Hindi na lang bisyo ang inaatupag mo. Hindi ka na nga nakakatulong, pabigat ka pa. Ang ingay mo! Tay, ano ba? Nay, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, anak. Nice. Palagi na lang tayong ganito. Ay, naman na lang yung magpa-check up ka na kaya. Ayos lang ako, anak. Saka, ang pera ni Papa pa-check up ko. Pambabayad na lang natin sa tuition fee mo. Parang yun kayo nakakatawa, no? Ano pare, tagay na. Ay, sige. Uminom na naman po ba kayo, Tay? Ano bang pakialam mo? Tay naman eh, palagi ka na lang bang ganyan? Wala ka nang ibang ginawa kundi uminom at sumugal? Pati perang panggastos dito sa bahay, kinuha mo? Alam mo ba nang dahil sa'yo namatay si nanay? Dahil sa'yo, napilitan siya maghanap ng trabaho kahit nagkakasakit na siya. Hindi niya nga magawang magpagamot eh. Napaka-irresponsable mo. Walang kwenta kang ama. Ah, ganon. Pare, tama na. Walang hiya ka, lumayas ka sa pamamahay ko. Oh, Jamil, ano nangyari sa'yo? Ano ka? Hoy, ayos ka lang ba? Nakatulala ka naman. Ayos lang. Siguro puyat lang ako. Ano naman yan? Inisip mo naman ba yung nangyari sa nanay mo? Namimiss ko siya. Di ko pa rin kasi tanggap ang pagkawala niya hanggang ngayon. Siya lang kasi yung nagmamahal at nag-aalaga sa akin. Pasok na tayo. Baka malit pa tayo sa klase ni Ma'am Rose. Yuta! Miss Yuta! Yes, sir. Nakatulala ka na naman sa klase at alam mo ayaw ko ng ganyang ugali sa klase ko. Get out! I said get out! Good morning, ma'am. Pinatawag niyo raw po ako. Good morning, Miss Yuta. Please down. Pinatawag kita rito dahil bumaba ang iyong grades ngayong quarter. May problema ka ba? Wala naman po. Nakulitan ko sa iyo yung ibang teacher na lagi ka talaga makatulala. Ayos lang ba? Siguro pupuyat lang ako. Sigurado ka? Opo. Sige na. Bumalik ka na sa iyong klase. Sige po, ma'am. Thank you po. Sheena, Sandali lang. Dito, anong kailangan niyo? nandiyan ba yung anak ko? Patawagin ko lang po. Ano itong ginagawa niyo? Sinusundo ka. Anak, pasensya ka na. Hindi ganyan na pala yung nararamdaman mo dahil sa akin. Dahil sa pagiging responsable ko. Kaya naman, nakahanap na rin ako ng maayos na trabaho at inayos ko na ang buhay ko. Mabuti naman po. Pasensya na din po sa mga nasabi ko. Ayos lang yan. Ang mahalaga, maayos natin ang problema ng ating pamilya. Gusto mo bang punta natin ang nanay?
They don't dance and tell. My plan for your future has always been filled with hope, because I love you with an everlasting love.